Marami ang iniisip na ang atraksyon ay tungkol sa perpektong mukha, tamang katawan o swerte sa genetics. Pero sa totoong buhay, may isang katangiang nakakapagpamagnetic sa tao. Disiplina sa sarili. Hindi hitsura, hindi charm, hindi status. Sa katagalan, natalo ng disiplina ang lahat ng ito. Ngayong araw, ipapakita ko kung bakit ang mga taong may matibay na disiplina ay nagiging mas kaakit-akit habang nakikilala mo sila, at kung bakit ang simpleng kagandahan ay unti-unting nawawala. Sa dulo ng video na ito, mauunawaan mo kung bakit ang disiplina ang pinaka-ultimate na katangian ng atraksyon at kung paano mo ito sisimulang buuin ngayon. Chapter 1. Panimula. Bakit disiplina at hindi hitsura ang tunay na atraksyon? Marami ang iniisip na ang atraksyon ay tungkol sa perpektong mukha, tamang katawan o swerte sa genetics. Iniisip natin na kung maganda ang hitsura, kaakit-akit ka na agad sa iba. Pero sa totoong buhay, may isang katangiang mas malakas kaysa sa lahat ng ito: disiplina sa sarili. Hindi ito tungkol sa charm, status o kung gaano ka popular. Sa katagalan, natalo ng disiplina ang lahat ng ito. Bakit ganito? Ang utak ng tao ay hindi lang humahanga sa panlabas na ganda. Mas nakikita nito ang kakayahang mag-commit, magtrabaho ng maayos at humarap sa responsibilidad. Ang taong disiplinado ay nagpapakita ng reliability, competence at emosyonal na katatagan. Habang tumatagal, mas lalakas ang atraksyon sa kanila, samantalang ang simpleng kagandahan ay unti-unting humihina. Isipin ito sa perspektibo ng evolusyon. Ang tao ay natural na naghahanap ng partner na hindi lang kaakatakit, kundi kayang magtagal, tumulong sa pamilya at magtaguyod ng buhay sa harap ng pagsubok. Hindi mo maaasahan ang isang tao na maganda ang hitsura pero hindi kayang tumupad sa pangako. Kaya ang atraksyon sa disiplina ay mas matibay at ito ay pundasyon ng pangmatagalang relasyon. Ang disiplina ay hindi lamang tungkol sa pag-eehersisyo o maayos na pamumuhay. Ipinapakita nito ang karakter, kakayahan at potensyal ng tao. Kapag ang isang tao ay may disiplina, nakikita ng iba ang tiwala sa kanila bilang kapartner, kaibigan o kasama sa trabaho. Sa susunod na mga kabanata, tatalakayin natin kung paano eksaktong nagiging kaakit-akit ang disiplina sa bawat aspeto ng buhay at bakit ito mas mahalaga kaysa hitsura. Chapter 2. Disiplina equals kakayahang mapagkatiwalaan. Ang unang dahilan kung bakit mas kaakit-akit ang disiplina kaysa hitsura ay dahil ito ay signal ng reliability. Ang disiplina sa buhay ay nagpapakita sa utak ng tao na kaya mong tumupad sa pangako at harapin ang responsibilidad. Sa evolusyonaryong perspektibo, ito ang pundasyon ng pagpili ng partner. Kapag nakikita ng tao na ikaw ay consistent sa iyong mga gawain, nag-eehersisyo, nag-iipon o laging dumarating sa oras, nauunawaan nila na kaya mong kumikilos sa mahihirap at mahahabang gawain. Ang magandang hitsura ay nagpapakita lamang ng kalusugan, ngunit ang disiplina ay nagpapakita ng karakter at dependability. Sa buhay, hindi mo maaasahan ang isang tao na maganda ang hitsura pero hindi kayang pangalagaan ang pamilya, pananali o relasyon. Sa kabilang banda, ang disiplinadong tao ay palaging nagbibigay ng predictability at seguridad. Kapag consistent kang nagpapakita ng tamang behavior, nagtatayo ka ng tiwala at respeto sa iba. Bukod dito, ang disiplina ay nagpapakita ng self-control. Kaya mong mag-delay ng gratification at kayang maglaan ng oras at effort para sa mahihirap na gawain. Ito ay kaakit-akit dahil nagpapakita ito ng kakayahang harapin ang buhay ng maayos, isang quality na hinahanap ng tao sa pangmatagalang relasyon. Sa madaling salita,
Ang disiplina ay nagpapakita na maaasahan ka, habang ang hitsura ay pansamantala lamang. Ang utak ng tao ay natural na naghahanap ng taong maaasahan para sa kaligtasan at katatagan. Ito ang dahilan kung bakit habang tumatagal, mas lumalakas ang atraksyon sa disiplinadong tao. Chapter 3: Disiplina equals kasanayan at kahusayan. Ang ikalawang dahilan ay competence o kahusayan. Habang ang magandang hitsura ay hindi nagdadala ng kakayahan, ang disiplina ay nagpapabuti sa lahat ng aspeto ng buhay na pinaghirapan mo. Kapag ang isang tao ay may disiplina, nakikita mo ang kanilang mastery sa trabaho, skills at personal goals. Nakakamit nila ang promotion sa trabaho, nagtatayo ng skills na bihira lang taglayin ng iba, at nakakamit ang goals na kadalasang pinapangarap lamang ng karamihan. Ang competence na ito ay nag-trigger ng admiration at respect, core components ng pangmatagalang atraksyon. Sa perspektibo ng evolusyon, ang competent na tao ay mas malamang na makapagtaguyod ng pamilya, makakuha ng resources at protektahan ang kanyang mahal sa buhay. Ang disiplina sa paggawa ay nagpapakita ng kakayahang matuto, mag-adapt at mag-improve na mas mahalaga kaysa sa static na talent o natural na galing. Ang kagandahan ng disiplinadong competence ay nakikita sa real time. Habang pinapakita nila ang kanilang growth, nadaramdaman ng iba ang pagkakaiba sa pagitan ng natural na talento at pinaghirapang mastery. Ito ang uri ng atraksyon na tumatagal at lumalalim habang tumatagal ang panahon. Chapter 4: Disiplina equals sustainable na pisikal na atraksyon. Marami ang nag-iisip na ang magandang hitsura ay sapat para sa pangmatagalang atraksyon. Ngulit ang disiplina ay nagdudulot ng sustainable at mas pangmatagalang pisikal na kagandahan. Ang taong disiplinado sa kanilang katawan, pagkain, tulog at stress management ay nagmumukhang mas maayos sa edad na 40 kaysa noong 25. Ang fit na katawan, malinaw na balat, magandang postura, energy at vitality ay lahat ay produkto ng disiplina, hindi lamang genetics. Samantalang ang taong umaasa lamang sa hitsura ay unti-unting nawawalan ng bentahe sa pisikal na atraksyon habang tumatagal. Kaya ang disiplina ay hindi lang nagbibigay ng attractiveness ngayon. Ito ay nagpapatibay ng atraksyon habang tumatagal ang panahon. Chapter 5: Disiplina equals emosyonal na katatagan. Ang emosyonal na disiplina ay isa sa pinakakaakit-akit na katangian sa pangmatagalang relasyon. Ang taong disiplinado sa emosyon ay kayang kontrolin ang galit, impulsivity at stress. Kayang mag-delay ng gratification, kaya mas mahusay sa kompromiso at pakikipag-ugnayan. Ang emosyonal na katatagan ay nagtatayo ng sense of safety, at kapag may safety, may tiwala. At kapag may tiwala, may pangmatagalang atraksyon. Ang drama ay nakaka-excite lang sa umpisa, ngulit sa katagalan, ang stability ang pinipili ng mga tao sa seryosong relasyon. Chapter 6: Disiplina equals tagumpay sa buhay at real attraction. Ang disiplinadong tao ay natural na nagkakaroon ng mas magagandang resulta sa buhay, career, finances, relationships at health. Ito ay bunga ng consistency. Ang taong umaasa lamang sa hitsura ay may pansamantalang advantage, ngulit sa kauli-ulihan, ang kanilang success ay limitado. Ang disiplina ay pinili mo araw-araw. Ang atraksyon sa disiplina ay base sa kung ano ang pinaghirapan mo, samantalang ang atraksyon sa hitsura ay base sa genetics, isang bagay na wala kang kontrol. Ang disiplina ay compounding sa paglipas ng panahon, habang ang hitsura ay bumababa. Chapter 7: Konklusyon at praktikal na hakbang. Ang layunin ay hindi lamang maging kaakit-akit. Ang layunin ay bumuo ng buhay na gusto mo, at ang atraksyon ay side effect lamang.
Sa bawat era na nag-e-effort ka, lumalakas ang iyong disiplina at lumalago ang iyong health, career, relationships, emotional maturity at skills. Praktikal na hakbang. Piliin isang area ng disiplina: fitness, finances, punctuality, skill. Simulan maliit. Gym 3 times a week, save 10%, dumating 5 minutes early, practice skill 30 minutes a day. Magpatuloy ng 3 months, mapapansin mo at ng iba ang pagbabago. Magdagdag ng bagong habit kada quarter. Sa loob ng 1 to 3 years, makikita ang malaking transformation sa attractiveness at competence. Ang disiplina ay hindi madaling landas, pero ito ang nagtatayo ng tunay na atraksyon. Good looks may buksan ng pinto, pero disiplina ang nagpapanatili nitong bukas habang buhay.